Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng TIN number ninyo online. Ngayon, open nyo lang yung Google search sa cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. I-search nyo lang yung URUS, BIR. Ayan, so pag ganito yung lumabas guys, hindi yan yung URUS website ni BIR. Kaya ito yung pipiliin ninyo. Dapat urus.bir.gov.ph. Click natin yan. So dito, dahil kukuha kayo ng TIN number, ibig sabihin wala pa kayong account sa BIR online. Ngayon, kailangan natin mag-register. So click natin tong new registration. Then click nyo tong as an individual. Ayan, then dito, ito yung mga requirements, documentary requirements. So, basahin nyo na lang yan for more information. Dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito yung create an account. Click natin yan. Dito sa terms of service and user agreement. Scroll nyo lang pababa. Sa pinakababa, makikita nyo yung my box. Click nyo lang yung my box. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo na tong agree. So, dito sa register as, piliin lang natin of course yung taxpayer. Click natin yan. Ayan. Next is, please select an option. So, dahil kukuha kayo ng TIN number, ito yung pipiliin ninyo without existing TIN. Click natin yan. Then, dito, click nyo lang tong I agree. And next is the taxpayer type. Click lang natin to. Dito, piliin lang natin yung number 98, Filipino citizen. Click natin yan. Click OK. Then, ano nga ba itong pinili natin? Ito yung Executive Order number 98. So, para ito sa mga taxpayers who have transactions with government agencies, dealing with banks, and applications for tax treaty relief. Ayan, so ito yung kadalasan kung bakit kukuha tayo ng TIN number. Ngayon, dito, lagay lang natin yung ating pangalan. Halimbawa, sa mga taong walang middle name, so click lang natin tong my box. Hindi na kayo hanapan, basta i-click nyo tong my box. So, again, para yan sa mga walang middle name. Pero kung may middle name naman kayo, so lagay nyo lang dito. Then, your apelyido, last name. Then, next is the suffix. Dito, kung halimbawa, may junior, senior, the second, the third yung mga pangalan ninyo, so piliin nyo. Ngayon, pag wala, so click nyo lang tong sa not applicable. Click OK. Next is your date of birth, kailan ka pinanganak. Then, kung ano yung civil status ninyo, kung kayo ba ay single or married. Then, gender. Then, your email. So, wag kayong magkakamali sa email address ninyo. Dahil dyan mag-i-email si BIR para kayo ay makapag-proceed dito. Next is your password. Then, kung ano yung nilagay nyo dyan, dapat match yan dito sa pangalawa. After nyan, click nyo tong my box. Pag may color green na check na, okay na yan, click nyo na itong register. Ayan, magsisend ng link si BIR sa inyong email na nilagay. Ngayon, click na natin tong close. Open natin yung email natin. Ayan, ito na yung email ni BIR. Account verification. So, click natin yan. Ayan, so dito, click natin tong verify your account. Ayan, so congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. So, click natin yung OK. Ngayon, lagay nyo lang yung email ninyo dito. Yun yung email na nilagay nyo sa BIR. Then, yung password. So, yun yung ginawa nating password kanina. Dito, sa my box, click nyo lang yan. Pag may green na check na, okay na yan. Click nyo na tong login. Ayan, nakapag-login na tayo. So, may account na tayo sa BIR. So, ngayon, para magkaroon na tayo ng TIN number, dito, click lang natin tong new registration.
Then, piliin lang natin tong as an individual. Click natin yan. Ayan. So, dito, ito yung mga requirements. So, kailangan nyo magpasa ng ID dito. Then, kailangan nyo din mag-selfie na hawak nyo yung ID ninyo. The marriage contract if the applicant is married. If ever naman na true representative, so kailangan naman ng special power of attorney or SPA. So, ngayon, click na natin tong fill up registration form 1904. Ayan. So, dito, ito yung mga information na dapat nating fill upan. Ito yung place of birth. So, saan kayo pinanganak, lagay nyo lang. Then, ano yung mother's maiden name ng mama ninyo. And then, yung cellphone number ninyo. After nyan, click nyo na itong continue. Ngayon, nasa step 3 na tayo. So, dito, click lang natin itong continue. Para lang itong form na ito for the one-time taxpayer. So, hindi tayo one-time taxpayer, kung kaya click continue na. Next is the authorized representative. So, kung halimbawa, hindi kayo yung mismong nag-process, halimbawa yung authorized representative ninyo, so click nyo lang tong sa may circle ng yes. Pero kung hindi, so dito kayo sa circle ng no. Then, continue. Dito naman sa spouse information, kung may asawa kayo, so lagay nyo lang dito yung information. Pero kung kayo ay single, so click continue. Then, dito mag-attach na tayo ng any government-issued ID of the taxpayer. So, kailangan natin mag-attach ng ID dito. Ngayon, click natin itong upload file. Click files. Halimbawa, ito na yung files na ipapasa natin. Ayan, so file successfully uploaded na. Next naman is the selfie holding the government-issued ID. So, dapat kitang-kita yung picture ninyo, na hawak nyo yung ID ninyo. And of course, dapat yung ID ninyo is nababasa. Click natin yung upload file. Click files. Ayan, so hanapin natin yung ID natin. Selfie with the ID. Click OK. Click continue. Ayan, so guys, bago kayo mag-submit ng application dito, double check nyo yung mga information na nailagay nyo dito. Then, pag tama naman lahat ng nailagay nyo dito, so dito sa may box, 3 box yan, click nyo yan. Click nyo na itong submit application. After pag-submit, so lalabas na yung ganito, your application for registration with application reference number. So, ito ay for review and approval pa lamang kay BIR. So, guys, maghintay kayo ng 3 working days from the date of your submission kung ito ba ay rejected or approved. So, hindi ito automatic na approve kay BIR dahil nga i-check pa nila yung requirements ninyo kung tama ba yung mga information na pinil up ninyo doon at sa inyong ID. Then, pag once na-approve yung application ninyo, so, ganitong email yung matatanggap ninyo kay BIR. Your application is approved. So, may kasama na din itong TIN number. Itong TIN number ninyo guys, iti-take note nyo na kung halimbawa para di nyo na makalimutan yung TIN number ninyo. Pag once naman na disapprove or rejected yung application ninyo, so mag-email din si BIR kung ano yung mga reasons, possible reasons, bakit nga ba rejected yung pagkuha nyo ng TIN number online. So guys, take note ng mga reasons lamang kung bakit ma-reject kayo is kung halimbawa malabo yung pagka-picture nyo ng ID ninyo or kaya yung selfie ninyo, di nakikita yung mismong ID, hindi nababasa or hindi colored, malabo. Ayan, so yan lang yung mga possible reasons kung bakit rejected yung application ninyo dito. Paano naman kung rejected yung application nyo dito? So, ganun lang guys, mag-login na kayo sa inyong BIR account. Dahil may BIR account na kayo, kailangan nyo lang mag-login at mag-apply, mag-fill out ulit. Ayan, mag-fill up kayo ulit, then isa-submit ninyo, then
dapat klarong-klaro na yung mga requirements na ipapasa ninyo. And then maghintay kayo ng another email na approved na. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng TIN number through online. So, kung kayo ay bago dito sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!